Gaya ng inaasahan, ang mga kakayahan ni Sungmi ay nag-improve ng husto mula noong huli ko siyang makita. Sambit nito habang nakatingin ito kay Sungmi, na parang na-stuck siya sa kinatayuan niya. Kaya nagulangta siya sa kanyang nakita. Habang ang Sungmi ay napalibutan sa kung anong bagay sa kanyang buong katawan. Kaya sa kahit anong galaw niya dito hindi siya makagalaw dahil sa kung anong bagay ang nakapulupot sa kanya. Itong may kintab at malagkit na bagay, ito ay sapot ng gagamba. Lahat ng ito, may kintab na bagay, spider web. Ako ay hindi ko kaya. Ilipat ika nito sa kanyang sarili na may pagkainis. Mr. Park Do-hyuk, ano ba? Bago mo masira ang smoke screen dati, nag-install ka ng netting sa buong larangan ng digmaan. Gaano man tayo pinoprotektahan ng mga kalasag na ito? Hindi ko gustong atakihin si Miss Seonmi ng isang atake na lumampas sa tibay ng suit. Ikaw, hindi gagawa ng final attack dahil wala akong sapat na defense power. Oo, ang layunin ng aking pag-atake ay buwagin ang steel wall defense. Halos delikado kung aatake ulit ako dahil nasira ang iyong defense sa huling pag-atake. Sa labanang ito ako ay natalo. Pero ako na ang mananalo sa susunod. Oo, lalaban ulit tayo. Maaari mo bang i-unpack ito mangyaring? Sorry, nakalimutan ko. Tapos napalingon silang dalawa sa narinig nila. Pumalakpak para sa kanilang dalawa. Good job, kayong dalawa. Ang nagwagi sa kompetisyong ito, si Park Do-hyuk. Mag-ingat ka. Mabuti para kay Sungmi. Oo, huwag kang mag-alala. Tapos nalipat ang Sen sa opisina ng Baekhyun Guild. Ginang Bohil Maria. Kakapasok lang ng mga killer sa bansa. Ha? Pinapanatili mo ba ang seguridad? Natural. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay mayroong isang hindi kilalang transaksyon sa multo. Sabi nga nila, you'll never step on your own tail. Oo, magaling kaya pwede ka na umalis dito. Tapos humakbang na ito paalis nang may pagkalabog ng pinto sa pagsara niya dito na kinatimimilang ng babae. Habang tinitingnan nito ang pictures ni Do-hyuk sa kanyang cellphone screen. Park Do-hyuk. Ang kanyang kakayahan ay parang gansa na nangingitlog ng ginto. Pero hindi mo ginawa. Lumapit siya sa akin at pumunta ako. Ang pagsasama niya, kung hindi kita makuha. Walang may kaya. Tapos nalipat ang Sen sa may bus station. Ipinakita dito na may mga tao na bumaba sa bus. Oo, dumating ka na, maghanap ng impormasyon tungkol sa batang iyon. Sungnim, talagang mahal ko ang Seoul, mula ngayon paraiso na ito di ba? Kailangan nating gawin ang ating makakaya, at bumalik ka agad, at kapag ligtas na tayo, maaari tayong bumalik dito muli, kaya kailangan nating tapusin ito. Bilisin natin ang leeg ng batang ito at pagkatapos ay bumalik, naiintindihan mo ba? Oo, naiintindihan ko. Si Song Nim, sikat na sikat si Park Do-hyuk, kaya sa tingin ko mahahanap ko siya sa isang araw. Tunay. Kaya huwag na lang. Nagmamadali kami at nagpahinga ng kaunti. Kahit gaano pa siya kakilala, ang pagtanggap ng ganoong kalaking halaga para lamang sa isang rango F na taong nagsasagawa ng misyon na ito ay parang nanalo kami ng jackpot. Kailangan lang nating gawin ang sinabi sa atin. Tara, tanggalin na natin. Tapos na punta ang Sen sa loob ng piitan. Habang sumusugod ang mga halimaw na ito gamit ang mga kutsilyo nito sa pag-atake. Sa kasamaan palad may tumatama na pag-atake sa mga halimaw na ito bago pa ito makalapit. At ipinakita dito na si Sungmi ay nakahanda sa pag-atake sa mga halimaw. Tapos tinamaan ang isang halimaw sa pag-slash ng 2 beses. Habang nakahanda pa rin ito sa pag-atake. Habang ang mga halimaw na ito ay sabay-sabay sa pag-atake kay Sungmi gamit ang mga kutsilyo nito sa pag-atake ng sabay. At nang may napagtanto siya sa kung ano sa kanyang likuran. Tapos biglang dumaan ang mga magic missile ni Do-hyuk sa gilid ni Sungmi na ikinagulat nito. Habang nakatingin ito sa pag-atake ni Do-hyuk sa mga halimaw. Kaya ito ang parehong thread na ginamit niya noong labanan, ngunit ito ay mas mabilis at mas malakas ngayon. Tapos bumolagta ang mga halimaw sa kanilang mga sarili habang nakatingin lang ang Sungmi sa mga walang malay na halimaw. Kaya tinawag siya ni Do-hyuk sa kung ano pa daw ba. At Tara na dali. Nakakatamad na ngayon, dagdag niya pa dito. Kung ang kapangyarihan ng kanyang mga spell ay masyadong mataas, ipinapalagay niya na wala akong magagawa upang tulungan siya. Pabigat lang ako sa kanya ngayon. Hindi ako pwedeng maging bodyguard na walang naitutulong. Kailangan kong maghanap ng magagawa ko.
Sungmi, anong meron? Oh, wala, iba lang ang iniisip ko. Medyo nagulat ako. Hindi ako makapaniwala na ang drone ni Park Do-hyuk ay kagamitan na magagamit sa loob ng isang piitan. Sa aming paglalakad sa piitan ngayon, may makikita kang mas kawili-wili kaysa rito. At Sungmi, pagkatapos ng nangyari kahapon, bakit ka formal na nagsasalita? Conservative ka pa rin ba? Mukha. Ang ilang mga tao ay nahihirapang makipag-usap sa isa't isa ng comfortable, kaya dahan-daang magsalita. Opo, Ginoo. Ito ang unang araw natin ngayon. Ako ay patuloy na sumusulong, kaya kumilos ng aktibo. Kahit isa kang katulong na transporter, hindi na kailangang makipag-ayos sa akin ng ganoon kabilis, magtulungan na lang tayo para matapos natin ang piitan. Kaya sinagot siya dito na iyan ay mabuti. Tapos ipinakita ang mga paa ng kanilang bagong dating na bisita. Na ipinagtaka-taka nila kung sino ba raw ang kanilang mga bisita. Ang kanilang mga bisita ay ang mga troll gulam, at may duwende na goblin habang masaya ang mga ito na may ngiti. Kaya ngayon ang pangunahing halimaw ng piitan na ito ay narito. Ang mga troll ay may malalaking katawan, mabagal na paggalaw, at mataas na kakayahan sa pagbabagong buhay, ngunit hindi sila mahirap salakayin. Gayunpaman, mayroon mga pagbubukod. Sungmi, simula dito ingatan mo ang troll at goblins. Oo, naiintindihan ko iyon, ngunit sa tingin ko ito ay mahabang panahon para maging mahirap. Mabuti. Samantala, ako na muna ang bahala sa duwende na shaman. Kaya kapag inatake niya ang troll kasama ang duwende. Shaman. Sa pamamagitan ng koordinasyon sa pagitan. Ang mga goblins at troll sila ay nagiging isang malakas, nagngangalit na kalaban. Tapos inutos ng shaman ang pag-atake sa dalawa. Kaya nagsitaw-anan ang mga troll at goblin. Habang sila ay lumalapit sa pag-atake sa dalawa na ito. Tapos may spasyong lumitaw sa kanilang kalagitnaan nila. Tapos ipinakita dito ang pag-atake ni Akren sa troll. At bumagsak ang malaking na ito sa lakas ng pag-atake ni Akren na yon. Kaya nagulat si Sungmi sa kung ano ba raw ang robot na ito habang natinji nito sa Akren na may pagtataka. Kaya napalingon nito hudyat ng pagtanong nito. Kaya naman ipinaalala ni Do-hyuk kay Sungmi na huwag kang mag-alala. Ito ang pumatay ng duwende na si Akren. At sisimulan ko na ngayon, tapos ginamit niya na ang invisible spell sa pagkawala. At makita ito ni Sungmi ay nagulat siya sa hindi nito makapaniwala. Plainsbron Pilot and Elf Akren talagang namangha ako. Kahit na ang invisibility, nakasanayan, na maaari lamang mamaster ng rango B o mas mataas. Magkano ang balak ni Park Do-hyuk na sepresahin ako ikanya nito sa sarili? Habang naiwasan naman ni Akren ang malakas na pag-atake ng troll sa kanya. Habang si Sungmi ay gumawa ng mga pag-atake sa mga halimaw gamit ang bilis nito sa pagkilos. Habang sa daan, tumulong si Sir Park Do-hyuk. Kaya ngayon sisiguraduhin kong gagawin ko ang trabaho ko. Tapos nalipat ang sense sa may pintuan ng piitan. Kaya hoy, sino kayo, bakit nyo ginagawa ito? Tanong nito sa kabila ng pagbogbog sa kanya. Alisin lamang ang ilang mga hadlang sa daan, ang tanging sagot ng lalaki. Kailangan ko ba talaga ng dahilan? Iniisip ko lang na hindi ka ganoon kaswerte dagdag niya pa dito. Nandito siya. May nahanap ka ba? Oo, tumingin ako sa paligid at nakita ko ang mga bakas ni Park Do-hyuk. Hindi ko alam na ganoon kadaling mahahanap namin ito. Kaya Sungnim, kung ganito ang gagawin natin sa gate, hindi ba tayo mapaparusahan? Napakadali nito. Bagamat ito ay maliit, hindi ba nag-iwan ng mga bantay ng tao ang South Korean Awakening Office? Isa itong D-Class Guard Gate. Wow! Sungnim, alam lahat yan at mukhang matalino. Tumigil ka na sa kalokohan, malapit na ang mga guard. Bago iyon, kailangan nating alagaan ang batang iyon at pagkatapos ay umalis. Kaya, tayo na sa loob ng piitan na ito. Kami na ang bahala dito at umalis na kayo dito. At sa loob ng piitan lumalaban pa rin ang dalawa sa mga halimaw na paparating sa kanila. Habang si Sungmi ay mabilis na kumilos paatras sa halimaw ng troll. At si Mr. Park Do-hyuk ay lumipat sa pagitan ng lahat ng mga halimaw na ito. At kung I wonder, o aking lugar na ligtas na makarating sa Goblin Shaman. Habang ang shaman ay masayang nagpapalabas ng mga troll at duwende sa kanyang pag-shaman. Pero hindi niya namamalayan ang paglapit ni Do-hyuk sa shaman gamit ang invisible na ability nito.
Hanggang sa lumitaw ito sa kanyang likuran para atakihin ang shaman na ito. At nang makita ito ng shaman ay ginamit niya dito ang spell na 8 smin. Samantala nakahanda sa pag-atake ang Duhyuk gamit ang mga bulong ng sakit. Ang acid arrow sa pag-atake niya sa shaman na duwende. Kaya nang makita ito ng duwende nang galit siya sa takot. Tapos tumama na nga ito sa ulo ng duwende. Dahilan ng pagtilapon ng mga dugo nito. Tapos makita natin ang pagkabutas sa ulo ng duwende sa pag-atake ni Duhyuk. At napangiti ang Duhyuk sa tagumpay nito labas sa shaman na duwende. Samantala ang troll na ito ay gumawa ng pag-atake. At nasalag naman ito ni Sungmi ang pag-atake na iyon ng troll golem. Tapos bakitaan niya ito ng bintahe para sa kanyang pag-atake. Kaya tumalon ito sa itaas. Sabay sa pag-atake sa troll golem. At tinamaan niya nga ang kamay ng golem gamit ang pagputol nito, sa kamay. Pero nagtaka pa rin si Sungmi sa nakita niya. Dahil sa pag-generate ng kamay ng golem. Habang nakatayo ito sa harapan ng golem. At nang may paparating na pag-atake mula sa kanyang blind spot. Tapos biglang may pag-blast ng malakas na apoy sa kanyang side spot. Na kanyang ikinagulat sa kung ano ang nangyari kaya ito napasigaw. At ipakita dito habang nakataas pa ang kamay ni Akren mula sa pag-blast niya ng apoy. Kaya ito ang golem ni Park Duhyuk sambit ni Sungmi. Tapos ipinaliwanag niya ang ginawa niya lang ay ito ang utos ng kanyang master. Kaya natameme siya sa isinagot ni Akren. Kaya naman napasigaw si Duhyuk ng God Akren sa matagumpay mong nagawa. Habang humahanda ito sa pag-atake niya sa golem mula sa likuran. Biglang pag-activate nito sa kanyang bagong kakayahan sa paggamit ng kidlat. Kasabay nito ang pag-atake niya ng maraming mga kidlat sa golem kaya walang maga ang golem sa kidlat na ito. At nagkaroon ng malakas na pagsabog ng kidlat sa buong lugar. Sa lakas ng pagsabog ng kidlat napa-cover up ng kamay si Sungmi sa tindi ng kapangyarihan ni Duhyuk sa pag-atake ng golem. Tapos naging kulay itim ang golem sa paghandusay niya sa hapag ng sahig at naging tambutso ang bibig nito dahil sa usok na lumalabas. Samantala tinitingnan nila ang mga golem at duwende na humandusay sa hapag ng sahig. Sa tingin ko ito ay medyo mahirap sembot ni Duhyuk. Samantala si Sungmi ay nahihiwagaan kay Duhyuk dahil sa parang ibang tao ito ngayon kumpara sa laban nila kahapon. Kaya nagtanong ito I think nagkita na kayo ni Gilmo. Pagkatapos ng laban kahapon, ito ba ang dahilan? May personal akong negosyong gagawin tanging sagot niya. Kaagad pagkatapos ng labanan, bumili ako ng 3 libro. Gamit ang Changsho Guild Office na may pahintulot mula kay Gilmo. Sa labas ay tila mga walang kwentang aklat ang mga ito na isinulat sa ibang wika. Nagkaroon ako ng Golden Technique o Item Identification Property Command, para mahanap at matukoy ko ang mga item na kailangan ko. Sinusuri ang mga materyales. Ang tampok ay agad na nawawala. Ito ay nawasak kapag inaatake. Pag-aari ng Acid Arrow. Nagpaputok siya ng Acid Arrow. Isang daanan. Isang electrical property, lightning bolt na nagdudulot ng electric shock sa isang bagay sa maikling panahon. Pagkatapos niya magpaliwanag kaya, magsisimula na ba tayo? Kaya sa kanilang mga laban si Duhyuk ang gumamit ng magic missile niya na may pangpasabog ng apoy. Si Sungmi naman ay ginamit niya ang kanyang kasanayan sa bilis ng pag-atake. Kasabay ang paglato ni Akren sa mga duwende goblin na humandusay sa hapag. Kaya I don't think may natitira pa tayong oras. Kaya maaari ka ring magpahinga. Hindi ako pagod. Kaya magpahinga na tayo sambit nito. Tapos nagulat siya nang may bigla siyang napagtanto na parang may mali dito. Nakinagulat ni Sungmi sa kung ano ibig sabihin ni Duhyuk sa sinabi niya. At sana imagination ko lang iyon sambit niya dito habang hawak nito ang kanyang drone. At ina-activate nito ang the invisible feature disappearance. Tapos pinalipad niya ito tungo sa kung saan niya nilagay ang mga alarm detector niya para sa ibang tao. At para malaman at makita niya ito ginamit niya ang activating the shared vision mula sa drone. At mula sa drone nakita niya ang mga nakapasek na mga ibang tao sa piitan na kung saan sila ngayon. At sa kanyang nalaman hindi sila miyembro ng guild natin. Ang pasukan sa dungeon ng guild ay dapat nabantayan ng mga ahente ng KBI. Sino ang mga estranghero na ito? Kaya ano ang problema? Ano ang gagawin natin kung may lumitaw na hindi autorisadong nanghihimasok sa harap ng piitan?
Ang una, muli naming ibin-verify ang pahintulot o pinipilit siyang umuwi. Pero kung handa na sila, pinapayagan tayong pumatay. Iyan ay tunay. Kaya ito ang tinutukoy ko. Tapos inaatake nila ng sabay ang troll na golem. At pinatamaan nila ito sa ulo at sa balikat nito na kinagalit lang ng golem. Habang may mapupulang mata ang nakatingin sa kanilang likuran sa hindi gaano kalayuan. Tapos ay panakita na ito pala ang mga nanghimasok sa kanilang piitan. Parang iba yung ability niya sa alam natin diba? Oo. Sino ang nakakaalam na magiging napakahusay niya sa isang piitan? Daylo. Pero dahil kukuha kami ng pera, tahimik kaming magtatrabaho. Ako ang nagtatanong kung bakit ang laki ng halaga, kahit bata pa ang target. Hoy, nakikita mo ba ang golem doon? Sung Nim, sinusubukan mong akitin sila pabalik. Nandyan pa rin busy sa pag-atake sa golem. Ngayon bilisan mo at umalis ka. Oo, babalik ako kaagad. Kaya mabilis itong umalis sa pagtakbo. Panatilihin ang pagsubaybay sa kanila kung may gagawin pa sila. Oo, utos sa iyo ni Seong Nim. Samantala tuloy pa rin ang paglaban nila Du Hyuk at Sung Mi sa troll. Phew, pahinga na tayo, mas mahirap pa sa inaakala ko. Ang kakayahan ng mga orc na muling makabuo ay tila hindi inaasahan, at sa palagay ko ay mayroon tayong sapat na lakas ng apoy. Sung Nim, hindi ako makapaniwala na 150 billion won ang reward natin. Tumigil ka sa pag-uusap tungkol dito at tumingin ka doon, sa tingin ko ay darating ang halimaw. Tapos may biglang tumatakbo na 6 na golem at 9 na duwende sa piitan. At nang makita nila ito gulat nila ayon sa kanilang pagmumukha, kaya Park Du Hyuk, marami pang golem sa unahan. Ano? Maliban kung may umaakit sa kanila, hindi siya lalayo sa kanyang karaniwang lugar. Habang may nakamasig na isang tao sa kanilang likuran. Sung Nim, ngayon ay maaari na nating tapusin ang mga ito ng walang gulo, ano ang gusto mong gawin? Kaya mo ba, mas madali ito, sa paghiga at pagkain ng rice cake pagyayabang. At papatayin ko talaga ang target at pati ang babae dagdag niya dito. Tapos inihagis niya na ang kanyang mga kutsilyo sa pag-atake na may kasamang puwersa na enerhiya. Habang si Du Hyuk ay kaharap pa nito ang golem sa pakikipaglaban at ang pag-atake ng tao na iyon ay malapit nang tumatama sa kanya. Ngunit hindi na bahala ang Du Hyuk sa halip ay ngumiti lang ito. At nang tumama ang mga kutsilyo sa kanyang katawan ay parang na brainwash lang ito sa kanya. Kaya nagulat ang dalawang makong na ito sa ginawa ng pag-atake sa kanyang kasamahan. Samantala si Akren ay nasa likuran na ng dalawang makong na ito habang gulat pa sila. Kaya mo alang naisip ang makong na ito sa kanyang nakita sa kung paano ito napunta sa likuran nila nang hindi nila napansin. Kaya paano napunta ang robot na ito sabay sa pag-atake niya kay Akren. Pero ganun pa man sa pag-atake niya kasabay din ang pagdakno ni Akren sa mukha nitong makong. Na kanyang ipinagtaka sa kung paano ganoon ito kabilos sa kabila ng laki at bigat nito. Tapos na-activate ni Akren ang paghagis sa mga makong na ito. Kaya naman tumilapon ang mga makong sa paghagis ni Akren. Kaya sa hanapan ng mga golem ito inihagis ni Akren samantala papalapit na si Du Hyuk. At nagtanong ang isang makong sa kung ano ba raw ba ang nangyari sa kanilang dalawa, tanging hindi ko alam lang ang nakuha niyang sagot sa kasama niyang makong. Tapos lumitaw ang Du Hyuk sa harapan nila nagtanong bakit sila kumikilos ng palihim. Ano ang pakiramdam ng mahulog sa sarili mong bitag dagdag niya pa? Sa halip na sumagot, sinugod na lang ng makong si Du Hyuk, sabay sa pagsambit ng immoral kang tao. Dahil wala siyang nagawa kung gamitin ang Hands of Burning Flame na may nagninangas na apoy. At sa pag-activate nito nakalikha siya ng malaki at malakas nagpag-blast ng apoy sa kanyang kamay. Kaya nang makita ito ng isang moko na bigla siya sa gulat sa kung paano iyon napakalakas. Kaya ito ay ibang antas ng kapangyarihan kaysa noong nakikipaglaban siya sa mga duwende hindi niya ginagamit ang spell na ito, tinatago ba niya? Doon niya napagtanto na ibig sabihin, alam niyang pinapanood namin siya. Kaya alam niya ang lahat at binigyan kami ng sambit nito sa kanyang isipan. Ngayon nakatayo ka pa rin ba ng ganito sambit ni Du Hyuk sa makong? Habang ang makong ay napagtanto kung ano ang nasa tabi niya. Itong isang golem kaya inabot siya ng golem sa braso nito. At linakasan ng golem ang paghawak nito sa makong. Na ikinasigaw nito ng tulong-tulungan mo ako sambit nito sa takot. Samantala may isang sumusugod sa pag-atake sa likuran ni Du Hyuk.
At sa pag-atake na nito kay Du Hyuk gamit ang kanyang talam sa kutsilyo. Pero hindi niya ito tinamaan dahil sa na-activate nito ang kanyang invisible skill. Kaya ang paglaho lang ang inibutan nito sa pag-atake niya. Tapos napadaos-os ito sa lupa habang nakatingin kay Du Hyuk. Sa pagtingin niya kay Du Hyuk ay nagulat siya sa kanyang nakita. Sa harapan si Du Hyuk ay nakapaghanda na ng pag-atake gamit ang magic missile nito. At wala ding sinayang na oras si Du Hyuk at agad niya ito inaatake gamit ang kanyang magic missile. Tapos nakaupong sugatan ang Mok-ong sa pag-atake ng missile ni Du Hyuk. Hindi ko inaasahan na mapapansin mo ang aking ginagawa. Paano mo nalaman tanong nito sa Du Hyuk? Kaya ipinakita ni Du Hyuk ang drone niya na ipinagtaka ng Mok-ong kung ano ba raw ba ang bagay na yan. Alam ba niya kung saan kami kasama ng makinang iyon tanong niya sa kanyang sarili. Ikaw ay lubos na nagtitiwala sa iyong mga kakayahan sambit ni Fo Hyuk sa kanya. Samantala lumitaw na ang mga golem sa likuran ng Mok-ong na iyan, na may mapupulang mga mata. Lakar Finina ang sambit nito habang nakatingin ito sa Du Hyuk na may onti-onting pagkawala ng paningin. Laruan lang ba kami sa batang ito? Paalam na. Kinabukasan sa may Changxian Tower. Habang nakaupo silang dalawa sa kani-kanilang upuan na magkaharap. At inilapag niya ang mga documents na papel sa misa. Habang humihigop ito ng kanyang kape. Ang tala ng pagsisiyasat ng KBI ng insidente kahapon ay inihayag. Ang tatlo ay mula sa Yanbayan, at sila pala ay mga assassin na pinadala ng Ghost Ants. Ghost Ants. Sino yan? Siya ay isang mamamayang Chino. Siya ay gising, at hindi alam ang kanyang tunay na pangalan, kaya siya ay diborsyo. Siya ang may titulong ito. Hindi kailanman nangyari. Para sa sinumang nakakita ng mukha ng Maltong Langgam. Hindi ko pa ito narinig sa balita o sa dyaryo. Sa anumang kaso. Ang Ghost Ant ay isang mamamatay tao na pumipili ng kanyang mga biktima, na tinutukoy na pinapatay niya lamang ang sikat na awakened. Bakit ang isang tulad niya ay magpadala sa akin ng mga mamamatay tao? Kinokontrol niya ang isang grupo ng mga assassin na kumalat sa buong mundo. Sa tingin ko ipinadala niya ang mga ito pagkatapos makatanggap ng isang order mula sa isang customer. May nalaman ka ba tungkol sa kliyente? Well, hula ko lang habang ibinaba nito ang beso. May sumusubok na kontrolin si Du Hyuk at may sama ng loob sa ating guild na tumaas ang kita dahil sa pagbebenta ng iyong kagamitan. Isang taong gustong panatilihing kontrolado ang paglago ng ating guild. So, Li Hua, baka isang malaking guild tulad ni Beck Ryan. Oo, at sa lahat, mga taong may isip na nagsasabing, kung hindi ko ito makukuha. Walang sino man ang magkakaroon nito. Sino ang gagawa nito nang walang ingat at napakabilis? Parang alam ko. Mula sa sino? Sinasabi ko sa iyo nang walang anumang malinaw na ebidensya. Ito ay maaaring isang problema, kaya hindi ako magkomento. Desente. Ang mga ito ay sapat na mga sagot. Kaya Du Hyuk kunin mo ito habang inaabot niya ito sa Hyuk. At napatanong siya kung ano ba raw ba ang inaabot nito sa kanya. Kaya ipinaliwanag nito na, maaaring hindi lang ito magtatapos sa pangyayaring ito. Kaya't pinakamainam na ang iyong tahanan ay bantayan ng isang unyon o hindi bababa sa nakasiguro. Oo, salamat sa iyong interes, habang itinaas niya ito gamit ang dalawang daliri nito. Tumayo na ito at nagpaalam na may trabaho pa siyang gagawin.